Ito po mga kabakyard is first batch pa lamang po ng ating mga luya. Maganda po at malalaki po yung laman. Ayan, kagaya po niyan. Ito po mga kabakyard ang advantage po. Bago po natin itanim, huhukayan po natin ng pabilog. At saka mostly po ang hukay po natin is 1.5 feet po ang lalim. Mapagpalang araw po mga kabakyard. Ngayong araw po magha-harvest po tayo ng ating mga luya dahil ready to harvest na po ito. Gawa ng yung ibang dahon po nalalanta na at saka nung nakarang buwan namulaklak na po ito. Kaya ayan po. Ito po pala na luya is yung kulay pula po na ginagawang tsaa. At mahal po ang kilo nito sa merkado o sa palengke po. Ayan po. So ito pala mga kabakyard na tinaniman natin is maliit lamang po itong area. Pero titignan natin kung ilan ba ang ating maha-harvest gawa ng maliit lamang ang ating area. Binubunot ko na po mga kabakyard. Ayan po. Napakadali lang po bunutin gawa ng ito po ang ating pamamaraan sa pagtatanim. Naguhukay po tayo at saka yung mga dahon, mga damo po, linalagay po natin sa ginawa nating hukay. Ayan po. Marami po ang laman at saka ito po mga kabakyard ay di po gaano malaki. Gaya ng luya na sinasahog po sa mga ulam, pinanggigisa po. Di po ito kagaya nun. Gawa ng yun po is malalaki talaga. At ito po, ayan, ganyan lamang po kalalaki. At ito po is pang tsaa, ginagawang inumin. At ito po is herbal, organic, na makakagamot po sa ating mga karamdaman. So ito po mga kabakyard ang iniinom ng iilan. Paglipas mga kabakyard ng panahon, yung hinukay po natin na pinagtamna ng luya, unti-unti pong tumataas po. Pumapantay po yung hukay dun po sa level ng lupa. Ito po mga kabakyard is first batch pa lamang po ng ating mga luya. Maganda po at malalaki po yung laman. Ayan, kagaya po niyan. May mga parte po na di po gaano malago. Ito po pala mga kabakyard na pinagtamna natin ng luya. Ito po is shaded area. Maiinitan lamang po ito mga around 4 hours, 3 to 4 hours. Ang gusto po talaga ng luya is yung di po directly naiinitan. Ayan po. Ang laki po ng luya na ating tinanim, kagaya po niyan. Ganyan na po kalalaki, di na po lumalaki na kagaya ng luya na nabibili po natin. So ang tanim po natin dito na luya, ayan po, luyang pula at luyang dilaw. Bago po natin ito itanim, may kasabay po ito na puting luya, yung sinasabay po sa panggisa. Pero po, di ko po mahanap kung saan po natin naitanim. Kaya mostly po, ang luya po natin na na-harvest ay kulay pula. Ayan po. Ito po mga kabakyard ang advantage po. Bago po natin itanim, huhukayan po natin ng pabilog. At saka mostly po ang hukay po natin is 1.5 feet po ang lalim. Linalagyan po natin ng damo, mga dahon. Yung mga nabubulok po, yun po ang linalagay po natin sa hukay. Yun po ang linagay natin sa hukay para po magsilbing abono, fertilizer po sa ating mga luya.
At sa pamamagitan po nun, magiging buhaghag at saka magiging maganda po ang lupa. Di po titigas ang pinagtamnan ng luya gawa ng may mga organic matters po tayo. Ito po pala mga kabakyard ay i-deliver po natin sa palengke dahil may kumuha po sa atin. At yung kumuha po sa atin is nagtitinda din po sa palengke. Yun po is i-retail na po niya o itutumpok na po mga kabakyard. At saka dun po sa per tumpok nakadepende po sa kanya kung ilan po ang per tumpok. Yung na-harvest po pala natin mga kabakyard ay inabot po ng 1 1/4. So yung maliit lamang po na lupa na pinagtamnan po natin, nag-harvest po tayo ng 1 1/4. Ang presyo po nito mga kabakyard is 200 po per kilo.